Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa isa na namang maiinit, makulit, at minsan masakit na debate dito sa podcast. At dahil trillion peso March ngayon, sakto ang tanong natin, may pag-asa pa bang maging corruption-free ang bansa? O baka naman, wishful thinking lang ito? Ngayon pinatawag ko ang dalawang malalakas magbanggaan, si Hope, ang taong naniniwala sa himala, at si Cynicism, ang taong parang laging bagong gising at bad mood. Pero minsan, may punto rin. Salamat. Mga kaibigan, alam kong pagod na ang marami. Alam kong pabalik-balik ang drama ng corruption. Budget na nawawala. Project na hindi makita. Report na hindi masilip. Pero kung susuko tayo, sino pa ang lalaban? Para saan pa ang mga rally, ang mga boses, ang mga kamay na nagpapagod? Kung walang pag-asa, bakit pa tayo nagigising bawat araw na may pangarap pa rin sa puso? Ay, tapos na. Akala ko may background music pa yan. Pero, sige. Ako naman, kung pag-uusapan natin kung may pag-asa pa, simple lang sagot ko. Depende kung gaano ka gullible. Tignan mo, ilang dekada na tayo nag-e-election. Ilang pangako na ang narinig natin. Gusto mo ng listahan? Mas mahaba pa sa SONA. At habang nagdadasal ka ng pagbabago, may iba diyan nagdadasal ng kickback. Eh di wow! Okay, wag masyadong personal, Cynicism. Pag-usapan natin ang totoo. Hope, paano mo masasabing may pag-asa kung halos araw-araw may bagong scandal? Simple lang. Kasi bawat scandal, may lumalabas na truth teller. May whistleblower, may journalist, may ordinaryong tao na nagsasabing, tama na. Ang pag-asa, hindi yan tungkol sa perfect country. Ang pag-asa, yan yung kakayahang tumayo kahit paulit-ulit kang nadadapa. At kung kaya ng Pilipino yan araw-araw, ba't hindi sa corruption? Ang ganda ng sinabi mo. Parang spoken word na may kasamang hugot. Pero, let's be honest, kung ang korupsyon ay parang multo, di sana matagal nang tinawag ang pare. Ang problema, yung iba sa kanila, kaibigan ng multo. Wait lang. Kailangan ko lang sabihin na, kaibigan ng multo is the most accurate description ever. 'Di ba? Minsan nga feeling ko yung corruption may loyalty card na. Every year may points sila. At pag naka 100 points ka, may free overseas trip. Hoy, hindi yan nakakatawa. Kaya nga nakakatawa. Kasi totoo. Sige Hope, bigyan mo kami ng mas malalim na panghahawak. Yung pang, this is why we fight. Hindi tayo lumalaban dahil sigurado tayong mananalo. Lumalaban tayo dahil sigurado tayong mali ang mangurakot. Lumalaban tayo dahil may batang uuwi ngayong gabi na nagtataka kung bakit walang ulam. Lumalaban tayo dahil pagod na tayong maging punchline ng sariling bansa. At lumalaban tayo dahil may mga kwento ng katapatan, mga teacher, mga nurse, mga driver, mga volunteers, mga kumakayod araw-araw na hindi sinusukuan ng bayan. Kung may milyon-milyong Pilipinong matitino, bakit natin iniisip na walang pag-asa ang Pilipinas? Look, gusto ko rin naman ng happy ending. Pero hindi ako kontra sa pag-asa. Kontra ako sa pagiging bulag. Hindi sapat na may pag-asa. Dapat may checklist, may pressure, may accountability. Kung puro dasal lang at walang trabaho, walang mangyayari. Gusto mo ng pagbabago? Ayusin ang sistema. Gawing digital ang proseso. Tanggalin ang red tape. I-audit lahat. Hindi yung bahala na si Batman. So, yes, may pag-asa. Pero hindi automatic kung hindi kikilos ang tao. Solid! So narinig natin. Sabi ni Hope, may pag-asa dahil may lumalaban. Sabi ni Cynicism, may pag-asa kung kikilos tayo. At dito siguro tayo babagsak. Hindi sapat na magalit, hindi sapat na magreklamo, hindi sapat na umasa, kailangan kumilos, kailangan maniningil, kailangan magbantay, kailangan maging matino sa sarili nating sphere. Kung may pag-asa pa bang maging corruption-free ang bansa? Ang sagot, depende sa atin. At ngayong trillion peso March, hindi lang tayo nanonood. Nandito tayo para magsabing, enough, tama na, at kaya pang baguhin. Maraming salamat mga kaibigan, hanggang sa susunod na debate, at tandaan, sa bayan na pagod sa pangako, tayong mamamayan ang tunay na magpapakita kung ano ang posible. O ayan mga kakwentuhan, narinig niyo ang debate ngayong araw. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan,
Kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat. Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli mga kakwentuhan, ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.